Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga kaplastic, and this is me again, Pixu, right back at it again with another Norman Mangusin content at isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay ang family tree o the bloodline ng Mangusin Family, mga kaplastik. At nagkakaroon na po ng mga away-away ang magkapatid, mga kaplastik. At ito, sinabi na naman ni Norman Mangusin na hindi na naman daw niya kilala etong si Jam Antonio Mangusin. Dating gawin na naman, mga kaplastik. At yun na naman ang kanyang mga sinasabi sa kanyang live stream, mga kaplastik. Pero bago ang lahat, pag-aralan natin ang mga family tree ng pamilya Mangusin. From the Gilbert Mangusin na asawa ni Nanang Remy, mga kaplastik, itong si Tatay Gilbert, down to panganay na si Gilbert Jr. at si Norman Mangusin na kapatid niya. At ito pa mga kapatid niya
na si Leslie, si Jose Marie, at si Lawrence, mga kaplastik. Yan yung mga family tree niya, the bloodline, mga kaplastik. Base nga sa comments ng mga netizens dito, si Pacifico ay maaaring nasa Pacific Ocean. Pacific Ocean yarn. Tapos sabi ni Roque, attorney ka talaga, ma'am, good answer. Diba? Kiniklaim lagi ni Norman Mangusi na anak siya ni Pacifico at ni Maria Carmelita Baking. Ano mga pinagsasasabi na itong Norman Mangusi na to? Sabi ni Olinar, sa tingin ko tatay ni Norman Kalabaw yan. Pinaglihi sa Kalabaw kabayo. Si Norman din ba yung long hair? Magkakamukha kasi. Sabi ni Dario Brown, magkakamukha lahat. Parang pinagbiyak na kamatis na may kalabaw. Akala ko si FLM yung Leslie. Kamukhang kamukha Siya si Francis Leslie Marcos. Ito siya. Kapatid niya yung Gilbert. Di kamukha. Royal blood po ba talaga si family na yan? Hindi, Coke. Diabetic po kasi sila kaya royal blood. Si Norman ang tunay na ama niya ay isang Aleman. Kaya siya po ay si Norman Shepherd. Yan ang mga comment Mag-way back muna tayo sa mga random topics ni Friends of Food Genius. Panorin po natin ito. Ni nanay ni boss. Ito. Ayan. Hello, Nay. Andyan po si Attorney J po. Sige po. Yan, hirap. Yan, Nay. Ganun. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Nay. Nay, Kung po. Ito po, hindi po nakakatulog. Inaatake po ako ng high blood dahil siyempre po, ba't hindi pang sakalabas si Frankie? Hello po. Marami kasing nasa loob pa rin po. Ginagpalakag lahat para makalabas na siya. Oy, salamat po. Kung ano ko nga po, alala po ako. Pero wala na po problema. May sakit na hypertension nanay niya, hindi man lang niya nabilhan ng maintenance. Di ba siya naawa? Hoy Norman, nung dumalaw ka sa probinsya mo, sana man lang nabigyan mo naman ng losartan tsaka unlodipin yung mga magulang mo. Senior na yan. Di ka naawa, tapos pinakita mo pa yung pangit niyang bahay. Diba? Yung napaka magandang mansion mo dyan sa Isabela. Na tinatawag mong trillionaire ang trillionaire mansion o trillionaire farm. Diba? Kakagamot lang niya Ito ay lumang video lamang. Pero 100% may alta presyon na ito si Nanay Remy kasi diba? Matanda na yung tao Hindi man lang nabilhan ni Norman tapos pupunta pa siya doon para manghingi ng pera. Kapal ng mukha mo, Norman. Okay na. Okay po. Yan ako. Pero wala na po problema. Okay na. Okay po. Yan ako. okay siya. Okay siya, Nay. Mabuti naman po. Kasi hindi ko po siya matawagan sa cellphone niya. Kalapat po. Bawal po kasi ang ay mabuti po andyan kayo, Tony.
at least makakatulog na siguro ako ngayon dahil meron na akong makatibalitaan kung ano na nangyayari sa kanya. Ano, nag-aalala pa? So, Sa'yo, Norman? po ba kayo sa MB niyan, attorney? Wala po. Nasaan Ilan po? taon na po kayo, Nay? 64 po, 1956. 66 na? 56 po kayo pinanganak. Opo. Ah. Anong po? So, Taon 70 nung years old na po siya. Pinanganak si... Ilang taon kayo nung nabuntis po kayo? Mga 22. 22 ho. Kasi yan yung mga tinatanong nila sa akin eh. Pinag-aandaan ko na ho yung sa Opo. itunong niya yan. So, kasi sandali, itutulad ko na yan kasi para handa ako dito sa mga Opo. tanong nila. Opo. Kasi titingnan ko kung magtutugma dun sa... Alam niyo ba kung kailan namatay si Tito? Hindi ko na po, kasi yung mga panahon na kinalimutan ko na po yung mga bata. Hindi na po ako nagtatanong doon sa kung ano pa yung hindi ko na po pinakikialaman kasi wala Yung asawa na kayo. Alam ko lang. 64 years old kayo, no? 64 Opo. years old. 22 years old kayo nun. Opo. 1956. 23 na ako nung pinanganak ko si Anong birthday niyo, ho? November 24 po, 1956. 24, 1956. Opo, November 24, 1956 po. Pero, Tony, wala akong record ng birth certificate. Kumbaga sa Ano po nga po? Tama, 70 years old na siya ngayon. yung binyag lang. Pero Senior na. nawala pa. At least, nakakaboto pa naman ako dahil hindi pa naman hindi naman hinahanap yung birth certificate sa pagboto. Di ba? Wala ko kayong birth certificate, pero may ID mo kayo. Meron po, yung ID po ko ngayon na senior citizen. Ano pa ang pangalan mo sa ID? Imposible yun na wala siyang birth certificate. Kung mawala man yan, meron siyang register dyan sa Isabela. Kasi ganyan ang ginawa ko that time sa mga angkan ko somewhere in province. Ayoko na sabihin, baka halongkatin pa ng mga bashers. Tsaka, siyempre, nandito tayo sa maselan na paksa. Data privacy ko na yon. So, nung hinalungkat ko na yung mga identity ng angkan ko, sabi niya kasi wala siyang birth certificate. Kasi ako na yung nag-research kung saan yun. At na-discover ko naman na nandun din yung pangalan nila. At eksakto pa. At kung kailan pinanganak, nandun din. Na buti na lang, nandun pa sa mga lumang libro ng munisipyo ng nasabing probinsya. Kaya talaga napakaswerte ko na nakita ko yung lumang libro ng munisipyo. Kahit na nadaanan sila ng matinding bagyo that time. Kaya ako naman, hindi ako naniniwala kay Nanay Remy na wala siyang birth certificate. At parang sinasabi niya na putok sa buho siya. Hindi naman po pwede yun. Lahat ng tao ay nai-issuehan ng mga komadrona ng mga kanilang mga kapanganakan. Kaya 100% meron yan. Kaya imposibleng wala siya. Kung wala man siyang kopya, meron siya kopya dyan sa munisipyo ng Isabela. At naniniwala ako na ganun at hindi pwedeng wala siya nun, mga ka-plastic. Tandaan nyo yan. Kahit na matagal na panahon na wala siyang kopya ng PSA niya, birth certificate, baptismal, meron po yan sa kanilang mga munisipyo. Ang gagawin nyo na lang ay alamin nyo po yung eksaktong pangalan at kung sino yung komadrona na nagpanganak sa kanya. Kung natatandaan pa ni Nanay Remy yun. Diba? Para nalalaman talaga. Yan ang mga tips ko sa mga taong ganito rin ang insidente na nawalan ng birth certificate. Yun ang dapat nyong gawin. Hanapin nyo yung mga taong nagpaanak sa kanya, di ba? Yung witness, at the same time, para nagpapatunay na talagang nandun pa yung pangalan niya sa munisipyo. So, tuloy tayo sa video.
Remedios Antonio Mangusin po. Pwede po ako nga na. Amo, kabisado pa pangalan niya. Padala niyo po sa akin. Nagganap po kayo din na magpipicture niyan. Tapos magpadala sa akin. Kasi nabayadar lang. Anong po picture? ID ninyo. Sige po. Kahit po yung PhilHealth po, ano po? Nakapag-issue pa siya ng PhilHealth. Attorney, tamat lang dito kami sa Cisco bagong Cisco, pero doon po ako nakamembro sa Cisco Maligaya kasi yun lang po ang uwi palabas ng Kawayan. Mas malapit po, doon po kami nagtitinda ng mga mais na uwahanin namin, doon din po ako miyembro ng church, doon din po nag-aaral yung mga apo ko sa part of Kawayan. Yung bali yung buhok ko lang po ang nag-iiwan dito sa Cisco ng bagong Cisco. Ayan po, kumabdin na kami ng mga ID. Kasi meron ditong nagtiklaim na sabi, wala daw na wala nang remedios. Antonio. Ako po yun, attorney. Kaya kung may ID po kayo, mga ganon ID, mapatunayan, mga mapadala niyo ako ng ID mo. Padala niyo doon kung may yung nagpunta dyan, sabihin niyo na iyan sa akin, picturean, tapos isend ulit sa akin. Okay, Picture. Major Dulin po. Mm-mm. Itatawag ko po sa kanya ngayon kasi ano po siya, nandun po sa gitna doon sa sa may Kawayan. Mm-mm. Opo, ano pa po ang kailangan? Attorney, excuse me po. Attorney, Ano? pwede po nating yung nakwento sa akin ni nanay. Pwede niyo pong ipakwento sa kanya ulit kung paano po yung nangyari. Para po yung nagawa niyang affidavit, malaman niyo po. Sige, Nay, continue mo yung paano kayo nagkakilala ni tatay ni Ano lang po kasi, tatrabaho ko sa Maynila, doon ko po nakilala, ay madalas po kasi nagkakasalubong kami, para bang tinasadya, talagang, ibig sabihin nagsimula lang po yun, tapos, parang naidlab ako, bata pa po kasi ako siya noon, mga 50 na siguro po yun. Saan po yun? Saan yung na lugar? Saan sa Manila? DOM ba yun? Si Pacifico? Sa Pasay yun. Sa Pasay. Sa Pasay. Sa Pasay po. Ito masyadong kasi yung documents sa panahon na yun. Tapos po, siyempre, hindi naman kami nag-lead. Hindi parang sante. Alam mo naman po kung minsan, Pawok yarn. ang kayain. Ganon. Tapos po, sinulitis niya ako. Hindi asawa po siya, kaya hindi ako pwedeng magpasal sa kanya. Kasi hindi rin niya ako pwedeng pakasalan. Kaya nung tataon naman po kasi may lumilitaw dito ako, mga narito po. Kumpisa ko, sabi niya, pinakasalan naman po ako noon. Tapos, pinatag yung kasalan po niyang ang pinangalan niya kay Norman. Sa bagay nung nanganak po kasi ako, wala siya, kaya hindi naman napirmahan ng asawa ko yung birth certificate. Ako pa rin ang tinanong ng doktor na kung anong pangalan niya. Kaya ako po nagbigay ng pangalan niya na Norman Antonio Mangusin. Pero ang po siya ng asawa ko. Ngayon, yung So nangangahulugan nung pinanganak pala si Norman Mangusin is na-registered talaga hindi Francis Leo Marcos, talaga Norman Mangusin. Norman Antonio Mangusin. Siya mismo nagsabi. At ang istorya niya dyan sa love story nila ni Pacifico Marcos na sinasabi, sa Pasay sila nagkita sa isang part na parang nagkatitigan lang and then something na niyaya siyang kumain and then yun na. Siguro kung hinotel man siya o uso yung kasi yung mga that time na mga panahon yun na magkatitigan lang kayo, okay na. Hindi pa kasi uso yung mga talagang may pagkaano. Parang ngayon naman hanggang ngayon parang yan yung kasi noon hindi pa uso ang online walk. Mga pawok na babae, yung mga online dating na kapag nag-usap, yun na.
magde-date na kahit hindi mo kilala. Noon kasi, pumasyal ka lang sa parking, sa parke, sa parke, o sa mga plaza, sa mga Freedom Park. Pag nagkatitigan na kayo, yun na, parang nangyayari, kayo na agad. Di ba? Kayo na agad. Tapos yun na. Tamang kain lang sa Jollibee, then tirahan na. Tapos ang masakit pa doon, hindi daw napirmahan ng matandang lalaking si Pacifico. That time may 50 something na si Pacifico Marcos ng mga panahong yun. Tapos 22 years old daw itong si Nanay Remy nung pinagbubuntis niya itong si Norman. O nasan si Gilbert Jr.? Para bang something na tree of life, yung family tree nila hati, di ba? Doon sa yun sa drawing ni Food Genius. Di ba? Yan ang mali lang doon. Kung talagang Pacifico Marcos siya, bakit hindi siya pinangalanan na sa pagkadalaga ni kung hindi siya anak ni Tatay Gilbert? O dapat man lang Marcos, di ba? Ay sa bagay, hindi naman sila kasal. Since di naman sila kasal ni dahil may asawa to si Pacifico Marcos. Hindi pwede nga naman Marcos ang apelyido niya. Talagang Norman Mangusin talaga, biologically. Kung talagang anak siya ni Pacifico, bakit hindi siya kinilala? Ni hindi man lang nasustentuhan. O panoorin natin, baka may something na masabi pa siya noong mga panahong ipinanganak niya itong si Kulaong. Lumalaki po. Para bang siyempre, may nanay ko, may magulang ko, bang nasunod ng mabuti sa kanya. Inangad po yung sabi ko, yung mga sila po siya. Sabi ko, ganito, ang tunay yung panganay. Binibigay ko po yung pangalan niya na gusto ko sana. Sabi ko, pamilya mong natin mo. Kaya hinanap po niya. Ang natagpuan po niya is Madam Fortuna Baby Barba. Yan po. Tinanggap naman po siya. Ngayon, sobrang alam ko na pong tanggap siya. Nagpagawa ako sa isang nagpagawa po ako ng passport niya. Ayun ang pangalan na ginamit niya. Kasi po, yun ang ipakikita niya kung ano man ang trabaho papasukan niya. Kaya po, kasi yung birth certificate po niya, dahil yung gumawa po nun, attorney, parang isang nagtumulong lang, tapos may kakilala picture. Yun ang, tapos usapan kasi lang namin nun, basta nagawa niya ako ng kailangan ko, panayaran ko siya. Kaya binayaran ko po yun ng 10,000 yun. Ang pera ko noon, mahalaga pa. Hindi na una po niya sa akin. Anong pagkakamali ko, hindi ko po natanong kung anong buong pangalan ang sumulong sa akin. Sabi niya, tulungan kita. Basta bigyan sa akin ng ganito halaga. Kasi nagkakilala daw po siya, Peter. Naglalakad siya. Naglalakad po po din ng mga ganito. Hindi ko na tumatandaan yun. Sumulong sa akin ngayon. Dahil hindi ko rin Nako, yan ang mahirap sa'yo. Nagbigay ka pala ng malaking pera, halaga, tapos hindi mo inalam kung sino yung taong tumulong sa'yo. At ang tanong, anong pangalan yun? Anong pangalan ng taong yun? Di mo na matandaan. Ulyanin ka palang nilalang. Yun lang. At bakit hindi Francis Leo Marcos ang pangalan niya in the first place? Kung talagang Francis Leo Marcos ang kiniklaim ni Kulaong. Yun naman pala talaga ang pangalan niya sa PSA at ikaw pala ang gumawa ng passport para kay Norman. Just in case na pagdating na panahon na graduate na siya, magtatrabaho siya somewhere. At son yun, anong trabaho yun? Bakit siya binigyan ng passport? O shit, ba't ikaw ang nagpalakad ng passport? At ang tanong nun, anong pangalan ng ginamit niya sa passport na yon? Norman Mangusin ba o Francis Leo?
Kasi base sa research ng kabilang kampo, Norman Mangusin pa rin talaga ang unang nakalagay sa unang passport niya. Norman Antonio Mangusin. So bago-bago na lang din yung Francis Leo Marcos nung nagbinata na siguro siya nun. Kaya siya nakapag-abroad. Something na hindi ko alam. Kakilala yung picture na yun na nilapitan niya. Basta importante po, ibigay niya sa akin yung passport na kailangan po. Yun lang po. Pero mula po noong 1997, yun na po ang Ayun. ginamit ni Francis. Yun po pala na yun ang pinakilala niya. So 1997 pa lang niya nagamit yung pangalang Francis Leo Marcos. So paanong paraan yun na pabago yung pangalan niya? At magkano ang nagastos niyong pera? Di ba that time ang sabi ni Culaong nun, at the age of something na parang nag-graduate na siya sa college, saka lang niya pinabago ang pangalang Francis Leo Marcos sa isang abogado. At nagbayad siya ng 200,000 piso para lang mapabago yung pangalan niya from Norman Mangusin to Francis Leo Marcos. So, yun. Medyo may parang konting complex sa kwento niya at sa kwento ni Norman. Fortuna. Na ano? Oh. So nangangahulugan, ikaw rin pala nagbagong Francis Leo Marcos noong 1997. So yun ba talaga ang totoo? Na hindi si Norman Mangusin ang nagpabago kundi ikaw? Way back 1997. Anong edad ni Norman Mangusin nung pinalitan mong Francis Leo Marcos ang pangalan niya? Di ba? At yun ang ipinag-claim niya kay Fortuna Barba. Na hindi ko alam kung sino si Fortuna Barba sa buhay ninyo. Diba? Malamang itong si Fortuna Barba, yan yung asawa ni Pacifico Marcos. So hindi ko alam kung yun talaga yon. Kasi alam ko Maria Baking ba yun? Yung nabanggit ni Norman. Maria something Baking. Ito, sabi ko, inanilihin ko kasi kahit ibang tao na hindi sa asawa. Alam naman na asawa ko yun na hindi medyo kaya ginamit ko na agad yung pangalan ng asawa ko. Ipagtanggap naman niya para lang hindi siya libakin ng tao. Dahil magkakaanak po kami at naiba yung apelido ng anak mo. Siyempre, mag-ibigyan po siya. Doon, yung Putok sa pareho buhok. kaming magiging usap-usapan ng tao. Ba, parang nirason pa niya na kaya Norman Mangusin yung pangalan niya. Para hindi siya mapag-usapan ng mga kapitbahay niya dyan sa Isabela o sa mga barangay niya dyan. Na kung bakit Francis Leo Marcos ang apelido niya. So nangangahulugan lang talaga na may something, di ba? hindi ako naniniwala sa part na yun. Siguro baka talagang yun naman talagang original name niya, Norman Mangusin. At baka hinililihis lang niya ang kwento in the way na takot daw siya mapag-usapan ng ibang tao. Na baka nga naman anak siya sa labas. Yung ano niya yun yung palabas niya yun, di ba? Dahil kung talagang totoo na royal blood talaga si Norman Mangusin at anak talaga siya ng pamilyang Marcos, bakit
pinagtatanggihan niya na ayaw niyang ibahin, di ba? Bakit? Kahiyan daw. Kalokohan yun. Magiging po siya. Doon, yung pareho kaming magiging usap-usapan ng tao. Ngayon, Sus. nung lumaki na siya, nakapunatok na siyang mahirap din pala. Masasabi mo po ng leasing at mabubuli pa sa buong mundo. Kaya lang, kailangan ko pong tao yung anak ko, iligtas yung anak ko sa kasalanan, hindi naman niya ginawa. Yun lang po ako. Ako nakiniwala sa content nila. It makes sense now. Pero ngayon, hindi ko na nakaka-absorb yan ulit. Tatawag ko ako ulit sa mga susunod na araw. Naguluhan si attorney. Lagi ko tayo nakakakwentuhan. Dahil para, habang nagkento tayo, mag-think in sa akin na mag-think in, mas madami pa kayo niya sa akin. Kaya po nung, di ba, sinasabi ko, Attorney, wait lang, nalaglag si nanay. Oh. Nakaawa ako, naiiyak ako. Narinig ko na naman yun. Ayun, naputol na ang linya. So, naguluhan din tong si Attorney Johnny. 'Di ba? Naguluhan si Attorney Johnny sa pagkaka-statement ni Nanay Remy about dun sa kwento ni Norman Mangusin. 'Di ba? Kahit ako hindi ko ma-absorb eh. Kasi napakagulo. Kasi iba rin ang kwento ni Norman Mangusin. Siya daw yung nagpabago at nagbayad ng 200,000 sa isang abogado para mapabago ang pangalan niya into Francis Leo Marcos. Tapos ito naman yung opinion ni Nanay Remy. Baga, nahihiya daw siyang ibahin yung pangalan ng kanyang anak dahil daw ayaw mapag-usapan ng buong barangay at hindi rin naiwasan dahil umabot na daw sa buong mundo yung malaalamat na kwento about kay Norman. So hindi ko magets talaga mga patutsada ng pamilya eh. May pinagmanaan talaga si Norman, iba-iba din ng sagot, o di ba? Tama nga sabi ni Luis. Sana all dilulo. Yeah, di ba? Wala silang konkretong sagot eh. Even yung sinasabi niyang yung birth certificate daw niya nawawala. Yan yung isa sa mga questionable eh. Ang hirap. Pare-pare silang pamilya mga sinungaling, mga kaplastik. Sabi ni Derek Rostia, kung nabuntis po kayo ni Pacifico Marcos, bakit po mangusin ang pangalan nyo kay Norman? Oh, why? Yun yung point of view. Kasi ang nirarason daw niya, hindi daw sila kasal at saka may asawa daw si Pacifico Marcos. Yun. Kaya daw hindi daw niya iniba. Ano po ba ang surname o apelido ni Tatay Berto? Yun yung pinaka-biggest question. Kasi Berto kasi ang pagkakatawag eh. Pero Berto Mangusin eh. If nabuntis kayo ni Pacifico bago kayo naging magkarelasyon ni Tatay Berto, bakit Mangusin ang unang ipinangalan nyo kay Norman? Diba? O kahit man lang sana Norman Marcos. Wawa. May point of view naman tong si Boss Derek. Oo nga, sabi ni Alma. Oo nga, no? Saan niya nakuha yung Mangusin kung pinanganak si Kulaong nung time na yun? Or ginamit niya last name ni nanay niya? Ibig sabihin, 3 times siya pinagpalit. O nagpalit ng birth cert. Diba? 3 times talaga. Kasi pinakita dun sa video ni Makagago eh. 3 yung birth certificate ni Norman Mangusin. Isang Antonio Mangusin at isang Francis Leo Marcos at isang Francis Antonio Mangusin o Antonio Marcos.
Kaya 3 talaga. Eksakto yung pagkakahinala mo. Alma. Sabi ni JJ, nag-echo ang tenga ko. Yung boses ni Kulaong ni AI yan, tanga. Lang yata talaga nagre-reply na namang utak ko yung reaksyon ni Kulaong. Sabi ni Pelsan, gulo ng kwento. Sabi ni Ferdinand, ang tatay ay pumunta sa Belgium at doon siya nabuo. Ngayon naman si Pacifico ang tatay. Pag di totoo, daming kapalpakan yung istorya. Kaya nga, di ba? Sabi nga nila, Ferdinand Marcos daw ang nakabuntis kay Nanay Remy. Ngayon naman, Pacifico Marcos. Hindi yung isa pang istorya eh. Ewan ko, baka kasi pag talagang sinungaling ang anak, sinungaling din yung pamilya. Naol, may cellphone sa loob ng selda. Ayun na nga eh. Sabi ni Lisa Sadya, gumagamit pala ng Pixel si Nanay Remy. Mga panahong yun, way back 1980s. So sabi nga niya 1997. Hindi pa namang doon ganong kahigpit ang Pixel noon. Maluwag pa nga ang recto ng mga that time eh. 'Di ba? Kasagsagan niya ng ng pasikatan ng recto eh. Yung 90s at 80s. Kaya nga marami nakapag-abroad eh. Dahil pineke yung diploma, pineke yung degree nila para lang makapag-abroad, then yumaman. Totoo yun. Nangyayari yun mga panahong 90s kasi uso ang OFW way back. Ang mga OFW karamihan, pinepeke yung diploma. Hindi naman lahat kasi yung mga nag-aaral noon ay nakakapag-koleyo, nakakapag-high school, o tapos sa elementary. Meron talagang ganun, legit. Kaya kaya nga kalakasan ng Pixel 90s eh, mga kaplastic. At ang pinakasikat na puntahan ng mga tao noon ay ang Recto, Maynila. Talagang marami dyan na nag-e-edit ng mga peking diploma, peking birth certificate, baptismal at kung ano-ano pa. Maging ang mga IDs, kaya nilang ipalsipika yun. Hindi pa kasi uso yata noon ng falsification na public documents na kaso, mga plastic. Lakas ng tama ng tanda, hindi na nahiya sa asawa niya. Oo nga nahahawa ko kay Tatay Berto eh. Bukod sa wala na nga siyang tsinelas, niloloko-loko pa yung history. At parang nagiging sampid na lang si Tatay Berto. Kaya ganyan si Norman pala. Ikaw ang pinagsimulan ng kasinungalingan. Diba? Kaya nga kunwari lang yan, nag-aaway-aaway sila ni Nanay Remy nung nakita mo yung phone call, minumura-mura siya ni Norman. Mga palabas lang nila yan. Tangina, mga ugali ng mga Ilocanos. Nako, mahirap talaga magsalita. Baka ma-generalize kasi ang mga Ilocano eh. Totoo naman talaga. Kung mayaman lang ako, aampunin ko yung asawa ni Nanay Remy. Nandun lahat ang kasagutan. Kaya nga eh. Si Tatay Berto tahimik lang that time, di ba? Kahit nung nagla-livestream si Norman nung Holy Week break. Sabi ni Jeffrey, grabe pala, dawit din yung reyna ng Calderiera. From story to picture. Halatang mali-mali script ni Nanang, so ba't walang Belgium na tinago? Si Kulaong. May mga pinagmanahan pala. Diba? So, magtungo naman tayo sa patutsandahan nila ni ni Jam Antonio.
sad to say po, no, actually, I fully respect all the adults bilang nakatatanda. Pero because you are always say to me na kailangan kong lumabas, hahamunin ko po kayo. Lumabas din po kayo sa lugar ninyo, sabay po tayo punta sa NBI. At kung saan kailangan kong gawin kung ano yung dapat kong gawin. I challenge you, lumabas ka, lalabas ako. Ilabas mo yung mga taong kasama mo na nagpaparata kung ano ang meron sa akin at sa atin. Labas ka. Labas ako. Hindi po ako natatakot lumabas. Hindi ko po ginagamit ang aking kredibilidad bilang isang pastor. Ito na rin po siguro yung pagkakataon na kailangan kong patunayan sa iyo kung ano yung mga maling paratang. Labas ka, Mr. Manuel Himorada. Lalabas po ako. Accept my challenge. Sabay po tayo pumunta sa NBI o sa CIDG o sa mga malapit na police station. Total, nababanggit mo sa video mo, nandito ka lang sa Metro Manila. Sige po, Mr. Manuel Mejorada, labas ka na po. Lalabas ako. Marami ka na pong sinabi sa akin na nagtatago ako. Hindi ho ako nagtatago. I am proud to say, and I'm always here and listening on your story patungkol sa akin. English yarn. Labas ka. Lalabas ako. Maglabasan na kayo. Dahil hindi rin magtatagal, lalabas din ang katotohanan na meron kayong pakinabangan sa pamilya ninyo. At gaya nga na sinabi ng ibang mga mamis, especially itong si Karen Whitmore, Mami Karen Whitmore, ay meron din kayong kinalaman sa mga humanitarian ni Norman Mangusin, mga kaplastik. At the same time, sila rin ay nag-aambag para matulungan din kayo. At maraming beses na rin kayong humihingi sa mga mamis, mga kaplastik. Kaya naniniwala ako, kaya yumaman kayo ng ganyan at ginagamit nyo ang salita ng Diyos para hindi kayo maparatangan ng iba at si Norman Mangusin lang ang nilalaglag ninyo. Diba? At lagi mong bukang bibig, Jam Antonio Mangusin, na wala kang kinalaman at wala kang pakialam. Pero base sa mga statements ng ilang mga mamis na nabudol ninyo, allegedly, ay kayo rin ang tinuturo. Kaya inaantay na lang natin tong pagsampa ng kaso ni ni Mami Karen Whitmore dahil 100% nadamay din kayo sa mga nangyayari. Hindi lang si Norman. Kaya hindi pa dapat humiti si Norman Mangusin kahit na unti-unting nalalagas sa mga kampo ng kabila. Diba? At ito pa yung mga patutsada ni Jose Marie Antonio Mangusin o Jam. Now, hindi ko siya dinideny. Nagkaroon lang ako ng pagkakataon na hindi ako sigurado doon kung siya ba yung kapatid kong matagal kong hindi nakikita. Now, dahil sa pangyayaring yan, inadmit niya, yun din na magulang ko, admit na siya yung magulang ko. But I don't know the whole story kung paano kami inire, paano kami ginawa, paano kami nilabas. Kaya sa mga nagsasabi, kung alam nyo ang kwento ng buhay namin, tatanungin ko kayo, nandoon ho ba kayo nung ipinanganak si FLM o si Norman Mangusin o ako? Nasa tabi ho ba kayo ng nanay ko kung saan kami inire? Ito yung malaking tanong ko sa hamon ko sa inyo. Nandoon ho ba kayo nung panahon na kami ay nasa gitna ng mga pagsubok? Wala. Kaya kung wala ho kayong alam at wala ho kayo doon, please shut up na lang po ng matahimik na ang buhay ninyo. Sus. Ganito ka pala mag-opinion. Parehas nga eh. Sabi ni Merville Gian Cruz, pati sa pananalita, iisa. Parehas. Pati yung galaw ng ulo. Pati yung ilong.
The legendary nose of Pangusin family. The bloodline. Same ng ilong naman. Kahit i-deny nyo pa. Kaya nga natumpak mo, Benji. Sabi ni Rai, no need DNA. Yung ilong pala, pa-heart. Courting heart yarn. Nose is thicker than water. Oo nga, no? Nose is thicker than water. Yuck. Baka yung sipon. Pare-parehong mga salita, ilong at sa bibig. Sabi ni Alem Rak, oo nga nagawa niyang makiisa sa kapatid niya na si Kulaong. Pero ngayon natauhan na rin sira sa mga pinaggagawa ng kapatid niya, kaya pilit niya ilagay niya ang sarili sa tamang sitwasyon. Di iwas pusoy lang yun. Kasi, di ba, simula nung nahoyo ulit itong si Norman, para bagang nagsitahimikan ng pamilya nila at wala silang sinasabi. At umiiwas sila. Magpaliwanag pa lang, alam na magkapatid kasi parehong maraming nagsasabi, mga netizens, parehas sa mukha, pananalita, mga panditanya, ilong. Plastic. So, ito pa po, yung isa pa po. Mga sinabi ni Jam. Una-una, sabi ko nga sa inyo, ano bang pinagpuputok ng mga itlog ninyo at mga butsi ninyo? Na bakit ba hindi kayo mapakali kung ano ba talaga yung connection ko sa kanya? Edi kung gusto yung tanongin kung paano kami nilabas, kausapin nyo yung nanay ko. Kung kanino siya pumatong, kung kanino siya nakipag-sex, kung kanino siya pumatong, kung kanino siya nakipag-sex, bakit siya yung magbibigay ng identity kung bakit kami naging ganon. Kaya nga, huwag kayo basta bato ng bato, baka kayo tamaan. Ano nyo? Una-una. Mga litanya na dati, no? Talagang parang mga sarcastic na pananalita no? Kopyang-kopya. Nako. At dahil dyan mga kaplastik, ito ang rebat ni Norman Mangusin sa kanyang kapatid. Since na, di ba, ito po yung ayun. Sabi niya kasi dito sa latest post niya, hinga muna at baka ako atakihin, wala akong ibang iniisip kundi paranas sa magulang ko ang pagmamahal, never akong sumuway, never akong pinagsalitaan ng hindi ka nais-nais. Sinikap kong maging mabuting anak, kapatid at kapwa-tao. Pero kung may tao, akala mo siya ang hari ng bahay. At kung umasta, akala mo kung sino. At walang galang sa magulang, ibang usapan na yan. Hindi ko kinakalimutan paano mo murahin ng nanay ko. Mapalad ka at mas pinili ka kaysa sa akin. May favoritism nagaganap yarn. Selos yarn. Siguro nga may malalim talagang away ang magkapatid. Sabi nga kasi ni Histamo Mildred, siguro nga hindi mo kapatid talaga kasi kung may karapatan ka sa magulang mo, may karapatan din siya at bukod nun ay mas panganay siya sa iyo. Kung may karapatan ka, may karapatan din siya, anak din siya, 'di ba? At panganay pa. Sabi ni Jam, pero wala siyang ambag. Anong karapatan ng pinagsasasabi mo, Ning? Nagkasakit ang magulang namin, asan siya, di ba? Nagyayabang sa iba. Ganun lang yun. Ayun. Baga may hinanakit pa rin siya. Mga patutsada lang yan, mga kaplastik. Dahil ayon sa kwento ni Mami Karen Whitmore, ay pumapaldo rin sila that time. Nakikinabang din sila.
Diba? Huwag na nating ipagkailayan. At dahil dyan mga kaplastik, ito po ang rebat ni Norman Mangusin kay Jam Antonio Mangusin matapos ang pagpapasaring niya sa post niya sa social media. Yung kapatid mo, bida-bida no? Sinong kapatid? Oo. Baka nakikikapatid yun. Ang tanong, kinikilala ko ba siya? Oo. Yun ang tanong doon. So wala siyang wala siyang bida-bida. Kahit pag bida-bida siya, pakialam ko sa kanya. Hindi ko nga siya kinikilala eh. Alam niyo ba yung pangalan ni Jam? Yung anak ng nanay ko, kapatid ko. Anak ng nanay ko, kapatid ko. Jose Marie Antonio. Pangalan niya lang yun. Hango doon kay Lolo Jose. Jose Mar Antonio. Siya kanya ginawa. Jose Marie Antonio. Pangalan niya yun. Jose Marie Antonio. Isang buo yun. Jose Marie Antonio. Pangalan niya yung buo na yun. Tapos Antonio yung middle initial niya. Mangusin yung apelido niya. Kaya tunay niyang pangalan, Jose Marie Antonio, Antonio Mangusin. Di daw niya kinikilalang kapatid. Pero kasasabi lang niya sa nakaraang videos niya. O di ba pareha sila mga sinungaling? Mga patutsyadahan lang nila yan. Naniniwala akong patutsyadahan lang yan. Dahil kasi alam na kasi nila na checkmate na sila. Dahil pag dumating na ito si Mami Karen Whitmore, ay magdasal-dasal na silang magpamilya dahil damay rin pati yung nanay niya. Di nyo ba natandaan ng mga content about kay Mami Karen Whitmore na in-interview siya? Sangkot talaga sila. Nagpapatutsyadahan lang yung dalawa para ba ma-intimidate o hindi intimidate, para ma-distract yung mga tao na magalit. Instead na magalit parang magkakaroon ng dividend o magkakaroon ng divided sa bawat argumento nilang dalawa. Parang ang lalabas, may masasakripisyo sa pamilya nila. So that time, sino ang pag-iinitan? Di si Norman na naman. At mababaliwala na naman yung galit ng mga OFW din sa pamilya ni Norman. At sa kapatid niya at the same time na nakinabang din naman. Diba? Kaya hindi yan. Huwag kayo magpapaniwala sa mga ganyang mga patutsadahan. Dahil lumang tugtugin na yan na kunwari nag-aaway sila at nagsasapapasaringan sila sa social media. Pero malinaw na malinaw yan. Kung gaano kagulo kung magkwento ang nanay niya, ganun din kagulo ang mga tactics ng mga magkakapatid na ito. San pa ba magmamana yan? Di sa magulang nila. Gaya nga ng sinasabi sa mga psychologists, sa mga biology o sa mga pinag-aaralan natin sa eskwelahan, yung mga genes o mga kaugalian ng bawat tao ay namamana yan ng mga sunod na henerasyon na magiging anak mo, apo mo, pamangkin mo, etc. Namamana nila yan. Hindi lang yan sa mga traits na nakikita ng bata, kundi sa mga dugo na nanalalaytay sa kanilang ugat, sa mga genes o sa mga DNA. Parang kumbaga yan sa mga hayop pag pinanganak, may instinct na mga sisiw na marunong ng kumain o marunong ng tumuka para makakain. Diba magtataka ka mga sisiw marunong ng kumain nang hindi tinuturuan ng mga inahing manok. Even ng mga ibang mga hayop, diba? Meron na silang instinct o meron na silang genetically na ability na nagagawa nilang kung ano yung nagagawa ng mga adult cat, adult doll, nagagawa na rin ng mga kittens yan, mga tuta. Ganyan sa mga ugali ng tao. Baga namamana nila yung mga traits ng magulang nila, mga ugali, attitude. Diba?
Kaya huwag tayo magpapaniwala sa mga patutsada na magkapatid, mga kaplastik. Ginagawa lang nila yan para yung mga kaso na isasampa sa pamilya ni Norman ay medyo para madidistract. Hindi, huwag tayo magpa-distract sa mga mga paandar nila. Kung kung sa palagay ninyo kayong mga OFW ay talagang niloko ng mga taong ito, huwag niyong babaguhin yung ugali ninyo. Huwag niyong babaguhin yung sarili ninyo na maawa sa kabilang panig para mabigyan ng dahilan o mabigyan ng credit na huwag kayong magsampa ng kaso sa kanila. Kasi darating ang araw, pag naabsuelto sila, babalik at babalik na naman sila. Same thing. Same tactics, same scamming. Tapos ginagamit nila yung salita ng Diyos para magpagkaroon lang ng dahilan na parang iniisip ng mga tao na nagbago na sila. Pero totoo, nakikinabang sila. Dahil wala namang sekta ng reliyon na biglang yumayaman ng dahil sa legal na paraan eh. Meron naman talagang karamihan dyan, several of the religious group dito sa Pilipinas na yumayaman sa mga illegal na gawain. Hindi yan yumayaman dahil sa tamang paraan. Ayan. Contradicting palagi ang sinasabi ni Kulaong. Hindi nakikilalang kapatid niya kahit na kamukha sila. Hindi rin siya kinikilala ng kahit sinong Marcos at wala siyang kamukha sa kanila. At least, yung kapatid niya obvious na hindi nagsisinungaling. Yung facial features lang nila alam na magkapatid. At yung kay Marcos. Pare-parehas lang silang sinungaling kaya wag kayong magpapaniwala dyan. Wala pa sa 2 buwan nakabalik na kaagad ang ating bida sa kanyang ilusyon. At sa same time, yung attitude niya, yung aura niya, bumabalik na talaga sa dati. Lalo na yan, nakulong si Susan Yancy, lalo siyang nagpupumiyos sa kasiyahan. Pero yung ilong yung dalawa, magkakakilala. Ewan ko. So, yun. Hanggang dito na lang ang aking opinion. At sana yung mga magrereklamo rin against dito sa pamilya ni Norman at si Norman Mangusin as well ay ituloy nyo lang. Huwag kayong magpapa-distract sa mga paandar nila na kunwari nag-aaway-away sila. Pero deep inside, tingnan mo, umuwi pa nga sa poder ng bahay ng magulang itong si Norman, no? Tapos itong si Jam Antonio, kunwari, busy siya sa mga kani-kanilang mga pinagkakaabalan, pero wala yan. Huwag kayong magpapaniwala sa mga paandar nila. Talagang gawain lang nila talaga yan. Para pag nabubuko sila, yan ang plan B nila. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay patagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing up. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.